Yun naman pala, sa simula pa lang, sigurado tayo alam na natin si Marcos Jr. na hindi naman educator at si Sara Duterte. So talagang wala siyang kakayahan para pamunuan nga ang DepEd. Pero yun nga, binigay pa rin ang pwesto. Noong 2022, ito yung kanyang pahayag ni Marcos Jr. At ngayon ay mukhang lalong lumala. Tinumbok na rin ni Marcos Jr. yung kalidad ng pagtuturo. Yun sigurado ang nakikita ko rin na dahilan kaya hindi ganun kataas ang kalidad ng edukasyon dito sa atin. Ito yon, noong nakaraang taon, inamin ni President Ferdinand Marcos Jr. na ang gobyerno have failed. Ang mga bata na hindi raw natutulungan ng sistema ng edukasyon sa bansa dahil nga sa mga kakulangan at kabiguan ng DepEd na pinamumunuan nga ni Sara Duterte. Kabiguan. Okay. Bakit nabigo? Abay, napakalaki ng confidential funds noong 2022 ng DepEd, ha? Ngayon, wala na siyempre. Alam naman natin yan. At yung sinasabing kabiguan ay mukhang tumbok at sinisisi talaga sa DepEd Secretary. Sino pa ba naman kasi ang sisisihin? Alam nga namang sisihin yung mga kaguruan, 'di ba? Sila naman ay sumusunod lang sa mga circular, sa mga pinatutupad na programa nga ng DepEd. Alright. So yan, kabiguan. At take note ha, ako hanggang sa ngayon ay naniniwala, eto'y lumang tugtugin na, pero totoo na ang edukasyon sana ang susi sa tagumpay ng bawat isa sa atin. At ang tagumpay ng bawat mamamayan ay pag-unlad ng isang bayan. Ganun sana eh. Pero, my God, take note ha, 6 na taon tayong huling-huli or behind tayo ng 6 years kumpara sa kalidad ng edukasyon sa mga bansa dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, halimbawa, ang isang bata na 10 years old, yun po ay mga grade 4 ata, grade 4. Ang ibig sabihin, ang kanyang kalidad ng kanyang pag-iisip, ang naaarok pagdating nga sa pag-aaral ay pang 5 years old, pang 6 years old, ganun yon, 'di ba? So yan po ang binitawang salita ni Marcos Jr. Pero yun nga, naandyan pa rin itong DepEd Secretary. Katulad ng madalas sabihin ng mga netizen, sino ba naman kasi ang bumilog sa ulo netong si Sara Duterte para siya mismo ay maniwala na kaya niyang panghawakan, kaya niyang pamunuan ang DepEd. Di ba nga, hiniling talaga niya yan. So ngayon pong 2024, ito yon, pinuna pa rin ng Pangulo ang kakulangan ng DepEd matapos na halos mangulelat pa rin ang Pilipinas sa Program for International Student Assistant or Assessment. At or ito yung PISA pala. At iginiit sa kagawaran na tugunan ang pagpapahusay sa mga guro. Yun din po ang nakikita kong problema. Yung paghuhusay or yung kalidad ng pagtuturo. Okay. Malaking sakop pag sinabing kalidad. Hindi lang yung galing sa isang subject halimbawa, siguro yung kung paano tamang disiplinahin ang mga kabataan para sila rin ay maging disiplinado sa pag-aaral. 'Di ba? So ayan, nangulelat. Halos mangulelat sa Southeast Asia ang ating bansa. At giniit sa kagawaran na tugunan ang pagpapahusay nga sa mga guro. Tutukan ang nutrisyon ng mga mag-aaral at paigtingin ang paglaban kontra bullying sa mga eskwelahan. Okay. Para sa akin, yung disiplina, lahat ng katangian, magandang result ng kalidad nga ng edukasyon ay susunod na lang pag yung disiplina ang inuna. Disiplina ng mga estudyante at syempre nga pagpapayabong at pagpapahusay sa kalidad, sa kakayahan ng mga guro. Nako, sana iwaglit na natin yung dahilan, kadalasang dahilan. Nakikita ko pa rin yan ngayon na pag medyo hindi gaanong magaling sa klase, halimbawa sa high school, halimbawa sa kolehiyo, papasok ng kolehiyo, pag hindi masyadong mataas ang grado ng estudyante, ang kinababagsakan madalas ay guro.
okay, magguro ka na lang. Yung tipong hanggang doon lang. Pero pag matatalino, ano ang kababagsakan? Syempre magdodoktor yan, magsa-scientist, mag-engineer, at kung ano-ano pa. Ganyan po, pag sa atin or pagdating na nga sa kaguruan ang iniisip natin, yung mga kuno ay latak na estudyante nung high school halimbawa, doon madalas bumabagsak sa pagtuturo. Good luck.